Grace, kumusta ang sitwasyon dyan sa Baguio City at marami ba ang dumalo sa rally? Yes, Ella, magandang tanghali. Marami ang pumunta o dumalo doon sa rally. Nasa 100 to 150 ang dumalo. Singilin, pagbayarin at ikulong. Ilan lamang ito sa mga naging sigaw ng mga kabataang kabilang sa progresibong grupo kahapon, araw ng Martes sa Malcolm Square, Baguio City. Anila, panawagan ito para sa hustisya sa lahat ng biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Kasunod din ito ng pagkakaaresto ni Duterte matapos isilbi ng ICC ang warrant of arrest dahil sa crime against humanity. Bitbit ang mga placard na may nakasulat na hustisya para sa lahat ng biktima ng umano'y extrajudicial killings na may kaugnayan sa madugong anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration. Nakabandera rin ang pangalan ng mga napaslang na humihingi ng katarungan. Malaki ang pasasalamat ng naturang grupo dahil nadakip na si dating Pangulong Duterte na pinaniniwala ang utak ng patayan. Anila, matutugunan na ang matagal nilang hinahanap na hustisya. Unang-una sa desisyon na ito ng ICC ay nagagalak tayo na finally ay naaresto na ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Finally ay makakamit na natin unti-unti ang hustisya. Matagal na nating tinatambol itong panawagan na ito simula pa nung nag-start yung war on drugs. Mula sa sama-samang pagkilos ng mamamayan, trabaho at effort ng mga pamilya ng EJK, ng biktima ng EJK, trabaho at effort ng mga abogado natin, sa wakas ay nililitisin na si Duterte sa ICC. So, pinagpupugayan natin ito decision na to at sana ay magtuloy-tuloy at makulong nga talaga si Duterte. Gusto natin ng conviction, no? Matapos mahuli ni Rodrigo Duterte, matapos siyang mapadala sa Netherlands, dadaan siya sa isang proseso, pagdinig, and para sa atin ay airtight yung case nga at talagang gusto natin ng isang verdict na pabor sa mga biktima ng war on drugs at pabor sa mamamayang Pilipinas. Sa tala ng human rights, nasa 30,000 individual ang nasawi dahil sa umano'y EJK. Ang crime against humanity ay tumutukoy sa malawakang pag-atake sa mga sibilyan. Kasama rito ang pagpatay, panggagahasa, torture at iba pa. Ella, matatandaang naging miyembro ng ICC ang Pilipinas noong November 2011 sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino matapos ratifikahan ang Rome Statute, isang international treaty kung saan kasaad ang mga patakaran at layunin ng ICC. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero.